At eto na nga mga kababayan, no? Ayon kay Madam Laila de Lima, Avengers Assemble na nga po! Naku po! Naku po mga kababayan, anya hindi na stande ang kamiting nila. Tuloy ang laban para sa bayan! Naku po mga kababayan! Naku, ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa pinagagawa po nila? Naku, naku, naku! At samantala kabayan, eto na nga no, eto na mga kababayan. Eto na, ito yun kabayan no. Si Madam Antonia ay nag-file na kabayan. Oh, ngayong umaga, anya sa kanyang Facebook page mga kababayan, ngayong umaga ako kasama ang grupong The Silent Majority ay nagsampa sa ombudsman ng kasong plunder at graft laban kay Sara Duterte. Naku po kabayan, yun no. Tapos makikita nyo ang daming papel mga kababayan. Di ba papel na walang laman ata yan kabayan? Di ba kabayan? Di ba alam naman natin yun si Triduling kabayan ay kung magsampay, di ba grabe yung pa-effect kabayan? Di ba? Na tila ba'y ang galing-galing niya at ang daming isinampa. Pero sa totoo lang kabayan, sa akin lang to ay nako po. Mukhang yung ilalim na yan kabayan ay mga scratch paper lang yan. Di ba? Oh, grabe. May numpa pa mga kabayan. Ibang klase talaga tong si Triling mga kababayan. No? Gagawin talaga nila ang lahat para si BP Inday ay di na makatakbo sa 2028 kabayan. Nako po, nako. Diba? Mantakin mo naman. Pag 2028, andyan pa si Manang BP ay, nako po, sigurado na. Diba? Tingnan natin itong panayam kay isang vlogger to mga kababayan, Didis vlogger to. Na ayon kay Liambas mga kababayan na amidado na siyang baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Oh. Tama ka dyan. Tama ka naman dyan. Ex-boyfriend ni Madam Riza. Hindi ba kababayan? Narinig lang natin yan sa FB mga kababayan na itong si Liambas ay mukhang sweet lover boy or sweetheart ito ni Madam Riza noon kabayan. Sure ba yan kabayan? Nabalitaan mo rin ba yan na itong si Liambas ay sweetheart noon ni Madam Riza? Comment mo naman dyan sa sa baba. At eto, pakinggan natin to mga kababayan. Ay, Noy, di ba? Ito si Liambas na dating tuta. Ito yung mga dating tauhan tuta. ni Pinoy dati. So, si Liambas na may affair daw kay Risa Hontiveros. Mga dilawan, flash na sa kubeta. So, ito yung payag niya. Liambas, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Kung walang mangyayari sa mga anti-Duterte sa 2026, kung maghihintay pa rin sila, game over na. Talagang game over na dito sa 2026 kasi hindi matatapos ni Marcos ang kanyang termino. My God. Alam mo, ito yung 2026, ito talaga yung battle year ni Inday. So, dapat talagang manalo siya dito. My God. Tama. Kasi itong mga putang inang mga dilawan, pinklawan, loyalista, grabe. Grabing pagkilos, oy. Pero hindi man sila musilbi kay Sara. Diba? Mga patay guto. So, ayan, magsama-sama na kayo lahat. Talagang game over na. Talagang grabe, double time kayo ngayon. Tama ka dyan, kuya. Talagang game over na nga sila. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, grabe yung pinagagawa nila kay BP Inday, kabayan. Tulong-tulong na. Ika nga ni Madam Laila, Avengers Assemble! Pambihira kabayan. At eto pa
may ano pa silang pinapakalat, kabayan. Tingnan natin si Busdada, kabayan, ha. May pinapakalat pa sila kasi may pinapakalat silang fake news. Oh. Na di umano, kabayan, ay itong si Bong Revilla ay sumuko na, tapos itinuturo itong si BP Sara, yung mastermind sa flood control, mga kababayan. Nako po, nakakaloka. Naloka na, mga sir. Pambihira. Ito talagang mukha ni Trillanes, mga kababayan, oh. Tingnan natin itong si Busdada, mga kababayan, ha. Okay. Busda, pasok. Mga Oops. bossing ha, fake news Mga alert. bossing. Ito pong statement na ito post na ito, hindi rin ito pinost ng GMA News ha. May gumawa lang ng mga tarantadong mga social media user. Nilagyan pa, mga kababayan, na ang source ay GMA, pero sa katunayan, hindi ito ipinost ng GMA sa kanilang Facebook, mga kababayan. Talagang paninira lang to. Na dinadamay ni Bong Revilla si BP Sara. Inday Sara. Hindi daw po yan totoo. Hindi daw po Nako. niya yan sinabi. Ay, Nagsisimula pa lang ang investigasyon. Hindi po nagbigay ng statement. Di umano si Bong Revilla na dinadamay niya si Inday Sara. Ngayon, rage baiting ang tinatawag dito. Para maniwala ang taong bayan na tama yung ginawa ng gobyerno sa panglalaglag kay Bong Revilla, gagamitin nila yung DDS crowd. Ididikit nila si Inday Sara dito sa issue na kunyari sinabi ni Bong Revilla para magalit ang mga DDS kay Bong Revilla, sabihin na budots at kung ano-ano pa. At maraming mga comment na nagsasabing, nagpapakalat na rin itong post na to, at dun sa comment section parang sinasang-ayunan nila yung panlalaglag ng gobyerno dito kay Bong Revilla. Hindi natin sinasabi na si Bong Revilla ay walang kasalanan, hindi rin natin sinasabing siya ay may kasalanan, pero fake news po ito. Hindi po niya binitawan ito. Ginagamit ang mga Duterte crowd dahil alam nila solid ang Duterte crowd para magalit kay Bong Revilla, para magmukhang tama yung ginawa nila kay Bong Revilla. Okay? Okay na okay po, Busda. Pambihira, kabayan, no? Talagang nililito talaga nila, mga kababayan, no? Mantakin mo. Di ba? Sabihin Bong Revilla na dinawit pa si BP Inday. Nako po. Nako, at sabay ngayon, mga kababayan, nag-file itong si Antonia. Utot mo, Trilling. Pambira, mga kababayan. Tapos, yung si BBM, di ba, may impeachment din. Yun, mga kababayan, di ba? Nako po, so sino nang uupo? Si Tito Soto, mga kababayan. Si Ping Lacson. Nako, kababayan. At samantala, mga kababayan, eto. Okay, tapos itong si Busda, mga kababayan, no? Eto, may bagong pasabog itong si Kong Libiste, mga kababayan. Na DPWH document, mga kababayan. Nako po, ano kayang laman ito? Nako, mga kababayan. Paano rin natin to kung ang laman ng document na yan mula kay Kong Libiste, kabayan. Yung bagong file na inilabas ko po. Na-research nito, sir. Based on your research. Ang file na ito ay hindi ibinigay sa akin nung ibinigay sa akin yung Cabral files nung una. Ito po ay binigay lang sa akin ng isang concerned source sa DPWH dahil sa mga isinisiwalat ko tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola. At uulitin ko lang po ang laman nitong file. List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025. UA, NEP, BICAM, at iba pa. At pag i-research ang mga proyektong ito, sila po ay na-award sa mga iba't ibang mga contractor nga, kaya tunay na mga proyekto, at marami po dito ay na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola, which, if
you just take the evidence at face value should be material for a case na may kasabwatan ang proponent at contractor. Kaya ang simple ko pong tanong, kung ito pong dokumento ay as of August 28, 2025, bakit hindi pa ginamit para sa kaso tungkol dito? Bakit inuna pa ang kaso sa iba? At pangalawa, ibig sabihin po, ang DPWH ay may record ng mga proponents ng mga proyekto sa UA, NEP at BICAM. Kung maaari po, pwedeng ilabas sana ng DPWH ang lahat ng iba pang mga listahan tulad nito at malaman sana ng taong bayan sino ang mga proponents ng mga proyekto sa NEP at UA. Dahil ang sinasagot ng DPWH, ang mga BICAM insertions, hindi nila alam dahil kongreso yun. At ang kongreso naman hindi nagbibigay ng impormasyon. Pero pati ang BICAM insertion dito, ang DPWH ay may kopya. Pero lalo na ang NEP dahil sila ang gumawa, ang DPWH ay may listahan ng proponents. Pati na rin po ang UA. At pangwakas po, ang punto ko kanina sa pagsisiwalat ng mga list of projects under the non-district congressman allocable lists sa file ni Yuse Cabral, and the contractors who won there are may mga anomalya sa mga proyektong ito. Ibig sabihin, may mga kumita siguro kung pwedeng tignan lang ng mas mabuti, not reaching any conclusions, at hindi po district congressman, hindi po kongreso ang may gawa nito. Ang DPWH ang pumili ng mga proyekto. At ibig sabihin ba, ang DPWH ay kasabwat sa alokasyon ng daan-daang bilyong piso? O pwede bang ituro ng DPWH sino ang nagsabi sa kanila na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto sa NEP, sa labas ng mga district congressman allocable, at UA, na ang executive branch po ang may hawak. Kung nais nating imbestigahan ang tunay na malawakang korupsyon, hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat imbestigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga NEP outside allocable and UA projects? Yan po, sa tingin ko, ang mas worthwhile na tingnan. Tama, kabayan, no? Yun ang dapat nilang imbestigahan. Di ba? Kaso mga babayan, kung iimbestigahan nila ay, nako po, syempre. Di ba? Matutumbok na yung mastermind mga kababayan. Di ba? Yun nga sa inilabas nila, no? Senator Amy at saka Senator Marcoleta, mga kababayan, yung may question mark, yung nasa ibabaw ni Speaker Tamba, dating Speaker, kabayan. Diba? Obvious na obvious kung sino yun, kabayan, di po ba? Walang iba. Di ba? I-comment nyo nga kung sino yung nasa ibabaw na pinaka-mastermind, mga kababayan. May alam din po ba kayo? Di ba? Nako po, nako po.